Capiz ay lugar kung saan naging bantog ang usapin noon patungkol sa mga aswang, engkanto at mga kababalaghan na hindi kayang maarok ng mga taong hindi naman naniniwala sa usapin patungkol dito. Meron namang hindi din naniniwala, lalo pa wala namang matibay na ebidensya maliban na lang sa mga kwentong baryo na inilalatag ng mga taong naka-experience mismo. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa istorya ng isang buntis na pangalanan na lang nating Isabel, at noon ay nagbakasyon lamang sa probinsya ng Capiz sa taon ng 1975. Ang karanasang ito ay hindi makalimutan ni Isabel dahil ayon pa nga sa kanya, nalagay ang buhay niya at ng sanggol na dinadala niya noon sa panganib. Isinalaysay niya kung bakit magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa din sa mga alaala niya ang karanasan. Medyo nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Isabel, na ayon pa nga sa karagdagang kwento, ang naging karanasan niya sa probinsya ang siyang tuluyang nagpabago sa kanyang sistema, lalo na sa kanyang mentalidad. Sa 18 lang ang edad ni Isabel ng mga panahong ito. Taga-Capiz di umano ang naging tatay ng pinagbubuntis niya noon, kung kaya't napadayo siya sa lugar. Malawak ang Capiz, kung kaya't minabuti ng hindi pangalanan ang mismong baryo kung saan siya napadayo. Madaling araw noon nang magbiyahe siya at nang kinakasama niya pauwi ng Capiz. Galing pa sila noon sa Manila dahil tubong Santa Mesa, Manila si Isabel. Nagpasya sana siyang magpapalipas ng sama ng loob sa lugar ng kinakasama dahil sa murang edad niya ay hindi matanggap ng mga magulang ang kanyang maagang pagbubuntis. May mga panahon pa noon na pinapalayas siya ng ina, kung kaya't napilitan siyang magtanan kasama si Fredo, ang ama ng dinadala niya. Kahit masama ang loob sa mga magulang, pinanindigan ni Isabel ang nangyari. Kaya umaga ng Biyernes nang magbiyahe ang dalawa. Panay pa noon ang tulo ng luha ni Isabel dahil maging siya ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa lugar na hindi niya kabisado. Habang nasa biyahe, nakatulog si Isabel habang nakasandal kay Fredo. Kinatulugan niya ang sama ng loob dahil sa mga naiisip niyang mga negatibo. Hanggang sa hindi niya inaasahang pangyayari nang bigla na lang siyang binangungot. Halos pasigaw siyang nagmamakaawa dahil sa nararamdamang takot. Bagaman hindi alam noon ni Fredo ang nangyayari kay Isabel, kung kaya't niyugyug niya ito habang hindi matigil si Isabel sa pagsisigaw. "Huwag! Huwag pakiusap! Maawa kayo sa akin! Huwag!" Sa lakas ng pagsisigaw ni Isabel ay napukaw niya ang atensyon ng iba sa mga pasahero. Noon ay wala nang nagawa pa si Fredo kundi bigla niya na lang sinampal si Isabel para bumalik ito sa wisyo. Maya-maya lang nang magdilat ng mata si Isabel habang kinakapa nito ang pisngi na nooy namanhid pa dahil sa lakas ng sampal ni Fredo. Humagulkol naman si Isabel at imbis na magalit kay Fredo dahil sa pagsasampal sa kanya, niyakap niya ito habang nanghihingi ng paumanhin. Nanghingi naman ng patawad ang lalaki, lalo pa sa mga kasama nila sa biyahe. Nahiya naman si Isabel dahil ayon sa kanya, gumawa pa talaga siya ng eksena sa loob ng bus. Nang mga oras na yun ay hindi na lang siya bumalik sa pagtulog dahil sa takot na baka maulit ang mangyari. Madaling araw nang huminto ang bus na sinakyan nila sa bukana ng nasabing baryo kung saan sila bababa.
Medyo madilim pa ng mga oras na yon, pero nagtataka si Isabel kung bakit may mga nag-uumpukang mga tao doon mismo sa lugar na bababaan nila. Napakunot ang noon niya na animoy, napaisip siya na maaga din pala nagigising ang mga tao sa probinsya. Bago sila bumaba ay binigyan siya ni Fredo ng balabal. Ayon dito, malamig at kinakailangan niyang magsuot ng pangtakip sa buong katawan. Ilang minuto lang ang makalipas nang makababa ang dalawa. Dito parang hindi mapakali si Isabel. Nakaramdam siya ng kung anong kaba, lalo pa nung may isang taong lumapit sa kanila. Nakangisi iyon na para bang tuwang-tuwa sa pagdating nila. Nagpapakilala iyong pinsan di umano ni Fredo at inutusan daw itong sunduin sila. May dala iyong tricycle para masakyan nila dahil may kalayuan pa sa lugar ang bahay ni na Fredo. Hindi mawari noon ni Isabel kung bakit parang kay bigat ng pakiramdam niya habang nasa biyahe sila. Meron pa kasing mga kalalakihan ang nakiangka sa tricycle na nagpakilala ding mga kaibigan daw ni Fredo. Ilang sandali pa nang marating sila sa isang lugar kung saan merong mga kabahayan. Gawa lamang sa kubo ang mga iyon. Ngunit laking pagtataka ni Isabel kung bakit ang bawat bahay na madaanan nila ay pawang bukas ang mga pinto at animoy walang katao-tao. Noong una, binaliwala iyon ni Isabel. Naiisip niya na nasa probinsya iyon at wala namang mawawala sa mga bahay na kubo at wala namang mga gamit. Bago pa magliwanag ay narating na nila ang bahay ni Fredo. Maliit lang din iyon na may 2 palapag. Napangiti si Fredo nang makita nila ang isang matanda na nakatayo sa mismong bungad ng bahay. May ilang dipa pa ang layo nila sa lugar ng matanda. Bumulong na si Fredo na ang ina niya ang naghihintay sa kanila. Nagulat naman si Isabel nang biglang mag-alisan ang nooy angkas ng tricycle. Natigilan pa siya nang makita niyang mismong sa 2 mata niya kung paano ang mga iyon nagsitakbuhan patungo sa iba't ibang direksyon. Nagtataka man ay hindi na lang siya umimik lalo pa nung matuon ang paningin niya sa ina ni Fredo. Lumakas ang dibdib ni Isabel dahil nararamdaman niya na naman ang pakiramdam noong unang pagbaba pa lang nila sa lugar. Hindi noon kayang ipaliwanag ni Isabel ang animoy kilabot na nagmumula sa mga nakikita niya. Dagdag pa niya na parang hindi naliligo ang mga taong nakapalibot sa kanya, lalo pa ang nanay ng kinakasama niya. Ayaw niya din namang sabihin sa kay Fredo ang mga napapansin niya dahil baka kung ano ang sasabihin ng pamilya nito. Ilang sandali lang nang inakay siya ng ina ni Fredo papasok sa bahay nito. Doon, hindi na mapigilan ni Isabel ang maduwal, lalo pa nang maamoy niya ang masangsang na aroma na nagmumula mismo sa bahay. Ayon sa kanya, nangangamoy daw patay na daga. Hindi niya alintana kung ano ang sasabihin sa pamilya ni Fredo. Hindi niya naman daw kasi mapigilan dahil inakala niya na parte lang ng pagdadalang tao niya. Noong una, naging maayos naman ang lahat. Ngunit si Fredo ay nakitaan niya ng kakaiba. May kung anong bulong sa utak ni Isabel na umalis na. Lalo pa nung makita niya mismo ng mga mata niya ang hindi kaaya-ayang ayos ng buong bahay. Madumi, may mga nakapatong mga plato, mga pinggan na nasa ibabaw lang ng mesa. Nilalangaw pa di umano yun na parang ilang araw nang nakalatag doon. Bilang pakikisama, ngumiti lang sana si Isabel at nagpa siyang maupo lang sa gilid. Sa utak niya ng mga oras na yun ay babalik na lang sa Manila.
Gusto niya sanang abisuhan si Fredo sa mga gusto niyang mangyari, ngunit animoy nag-ibang tao ito. Nabigla pa si Isabel nang nakitawa si Fredo sa nanay niya habang nagbubulungan. May kung ano iyong pinag-uusapan habang si Isabel ay hindi mapakali dala ng hindi siya komportable sa lugar. Sa isipan ni Isabel noon ay hindi siya magpapaabot ng gabi doon, bagkus maghahanap siya ng pwede niyang maupahan. Hanggang sa may inabot ang ina ni Fredo na isang tasa. Sa paglalarawan ni Isabel, ang tasa ay gawa sa sartin at sa loob noon ay ang likidong kulay itim. Nung una ayaw pa sana tanggapin ni Isabel, ngunit nabigla siya nang pinagdilatan siya ng mata ng matanda. Bigla pa iyong nagalit nung akmang hindi aabutin ni Isabel ang baso. Wala kang pakisama. Tandaan mo, magpasalamat ka pa at pinatuloy ka namin sa pamamahay na to. Kung ayaw mong tanggapin, ibubuhos ko to sa iyo. Wikang pagalit ng ina ni Fredo. Akmang sasagot pa sana si Isabel nang bigla na lang ibinuhos ng matanda sa kanya ang laman ng baso. Napasigaw bigla si Isabel dahil sa gulat. Ngunit batid nitong hindi naman mainit kung kaya't naghingi na lang siya ng paumanhin. Ramdam ni Isabel na animoy hindi siya tanggap sa bahay ng kinakasama kung kaya't tumayo siya at nagpasya na lang na lumabas. Doon ay hindi niya inaasahang bigla siyang sasakmalin ni Fredo. Binitin siya nito na para bang wala iyon sa sarili. Halos maubusan siya ng hininga nang maabot niya ang tasang itinapon sa kanya ng matanda. Buong lakas niya iyong hinampas sa ulo ni Fredo. Ilang saglit lang nang mabitawan siya nito. Sumugod na din ang nanay nito, ngunit buong tapang na tumayo si Isabel upang lumaban. Sa puntong iyon, wala na siyang pagpipilian kundi ang makalayo sa lugar. Wala naman siyang ibang madampot para ihampas maliban doon sa mga pinggan na nasa harapan niya. Gawa din iyon sa sartin kung kaya't ang bawat tama noon ay nagdudulot ng matinding pinsala, lalo pa kung malakas ang paghampas nito. Nabuwal sa pagkakatayo ang nanay ni Fredo, habang si Fredo ay hawak-hawak ang ulo at iniinda ang sakit mula sa pagkahampas ni Isabel. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Isabel. Pinili niyang lumabas sana para manghingi ng tulong, pero bigla siyang natamimi dahil animoy wala namang katao-tao ang lugar. Ang nooy mga pinsan ni Fredo, hindi niya alam kung tutulong din ba sa kanya. Mataas na ang sinag ng araw noon, kaya pinili na lang ni Isabel ang maglakad ng walang kahit anong dala maliban sa plato ng sartin na may bakas pa ng dugo mula doon sa mag-ina. Gusto niyang umiyak at sumigaw ng mga oras na to dahil sa takot, ngunit inaalala niya ang bata sa tiyan niya. Hindi niya din mawari kung bakit ganoon ang naging wisto ni Fredo, gayong matagal niya din naman itong naging boyfriend sa Manila. Halos inabot na siya ng tanghali sa paglalakad nang mariting niyang muli ang lugar kung saan sila bumaba sa bus. Napa-sign of the cross pa si Isabel nung mapalingon sa lugar na pinanggalingan niya. Wala man lang katao-tao na para bang pinag-iwanan iyon ng panahon sa paglalarawan niya. Hanggang sa may napadaang muling bus. Hindi alam ni Isabel kung saan papunta ang bus na yun. Basta sa isip niya ay makalayo lamang sa lugar. Hinihingal pa siya noon habang nanginginig ang mga tuhod na humingi ng saklolo sa konduktor ng bus. Maging ang mga pasahero ng nasabing bus ay nagtataka kung saan nanggaling si Isabel. Laking pasasalamat niya na mabait ang konduktor.
Inalalayan siya nito at inabutan ng maiinom. Sa isip niya, isalaysay niya sana ang nangyari, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob. At tanging nasabi niya na lang ay naligaw siya at di matandaan kung saan pauwi. Nagkunot ang noo ng mga nakarinig sa kwento niya. Inakala pa ng iba na baliw si Isabel. Lalo pa ng mga oras na yun ay halos hindi na maaninag sa aura niya ang katinuan, dala ng kaba sa mga nangyari. May taong nag-alalay sa kanya para makabalik sa Manila. Kahit pa nga noon hindi niya alam kung paano magpaliwanag sa mga magulang, ngunit humingi siya ng kapatawaran at nagpakumbaba. Alam niyang malaki ang naging pagkakamali niya. Dala na din sa nangyari sa kanya kung kaya maaga din siya napaanak. Hindi nabuhay ang bata dahil hindi pa iyon kumpleto sa buwan. Sa pangkasalukuyan, parang sariwa pa din sa pag-iisip ni Isabel ang mga nangyari. Di niya alam kung totoo nga ba iyon. Animoy sabi pa nga niya bahagi iyon ng nakaraan niya na hindi niya kayang kalimutan. Pero hindi niya din kayang isalaysay kung ano nga ba ang totoong kwento.